Unti-unti nang inililipat ni Trump ang mga military assets nito mula sa Europa matapos mamonitor ang madaming mga aircraft nito ang nagsisidatingan na ngayon sa Middle East, habang dumating na din sa Middle East ang isa pang carrier strike group nito na nagtataglay naman ng dose-dose ng mga aircraft. Alamin na buong detalye mamaya. At dahil sa mga show of force ng Russia sa Europa, ang NATO ay nagsagawa naman ng military exercise upang maging handa ang mga militar nito at bilang pagpapakita na kaya nila kahit wala ang Amerika. Ngunit sa panahon ng kanilang military exercise, abay wasak ang Sa update sa patuloy na tensyon sa Middle East, muling nagsagawa ang mga puwersa ng Amerika ng isang maritime interdiction at right of visit boarding sa pinahintulutang stateless vessel na MT Majestic X, isang super oil tanker na nagdadala ng langis mula sa Iran. Vessel Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel. Dito ay makikita ang pag-deploy ng mga helicopter ng US Forces upang mabilisang makasampa sa nasabing oil tanker at ginawa ang pagharang na ito sa Indian Ocean sa loob ng Indo-Pacific Command Area of Responsibility. Ayon sa US Department of War ay ipagpapatuloy umano nila ang pagdaigdigang pagpapatupad ng maritime upang guluhin ang mga illegal na network at pigilan ang mga sasakyang pandagat ng Iran na patungo sa mga nagbibigay ng material na suporta sa Iran saan man sila nag-ooperate. Dagdag pa ng Department of War, ang mga international na katubigan ay hindi umano maaaring gamitin bilang panangga ng mga pinahintulutang aktor. Patuloy na ipagkakait ng Department of War ang kalayaan sa pagmaniobra sa maritime domain. Samantala, dumating na at sumapi na sa pangkat ng US Fifth Fleet ang isang carrier strike group ng Amerika na pinangungunahan ng USS George W. Bush. Sa pinakahuling update kagabi, ang pinakabagong carrier strike group ay nasa Indian Ocean na at papalapit na ito sa Gulf of Aden at inaasahang papasok ito sa Red Sea upang doon mag-operate. Ayon sa report ay lock and loaded ang nasabing aircraft carrier at may karga umano itong nasa 70 iba't ibang mga aircraft at base sa mga assessment ay malaki rin ang magiging papel nito sa operasyon. Sakaling may go signal na ni US President Donald Trump ay lalahok umano ito sa opensiba sa Iran at aatake din sa Yemen sakaling ang Houthi ay sasali sa labanan o kung magpapatupad ito ng mga paghaharang sa Bab al-Mandib. Bukod sa carrier strike group na ito ay may 8 KC-46A na air tanker o refueling aircraft din ng Amerika na umalis sa Europa at lumapag umano ang mga ito sa Middle East bilang suporta sa mga F-18 Super Hornet. Bukod pa dyan, abay tila pinag-aalis na ni Trump ang mga assets nito sa Europa matapos mamonitor din ang 19 pa umanong C-17 Globemaster at lumapag sa iba't ibang mga bansa sa Middle East na posibleng may dala umanong mga munitions. At speaking of Europa, abay sinabi ng ilang miyembro ng NATO na unti-unti na nilang papalitan ng kanilang mga armas na gawang Amerika. Sa ngayon ay balak na nilang palitan ang kanila umanong mga air control system mula sa A3 Sentry AWACS na gawa ng Amerika sa isang Swedish-made na Saab Global Eye. Habang ang Spain naman na galit sa Israel at Amerika, abay solong nagsagawa ng military exercise dahil umano yan sa military exercise ng Russia malapit sa Europa. Yan ay upang maging handa ang mga militar nito at bilang pagpapakita na kaya nila kahit na walang tulong mula sa Amerika. Kabilang sa kanila mga pagsasanay ay ang airdrop na kunwari ay magpapadala sila ng supply sa kanilang mga ground forces tulad ng mga bala, armas, pagkain, sasakyan at iba pa. At ang napili nilang ihulog mula sa 300 meters free fall ay ang URA BAMTAC na ito.
Ang galing mga kabayan, kitang wasak at hindi na mapakinabangan ang VAMTAC, palpak. Crash, great. Samantala, inihayag naman ni Israeli Defense Minister Katz na nakahanda na rin umano ang kanilang mga puwersa na aatake sa Iran anumang oras. Sa ngayon ay naghihintay lamang umano sila ng go signal mula kay US President Donald Trump habang ipinag-utos naman ni Trump sa US Central Command na gumawa umano ng shoot to kill laban sa mga fast attack boat ng Iran. Trump has issued a fresh order to the US military over the blockade of the Strait of Hormuz. Writing on Truth Social, the US president wrote, "I've ordered the United States Navy to shoot and kill any boat, small boats though they may be. Their naval ships are all 159 of them at the bottom of the sea. That is putting mines in the waters of the Strait of Hormuz. There is to be no hesitation. Additionally, our mine sweepers are clearing the strait right now. I'm hereby ordering that activity to continue, but at a tripled up level." Sa isang media interview naman ay tinanong si Trump kung gagamit ba ito ng nuclear weapons. Ngunit nagalit si Trump at sinabing isa na namang katangahang tanong. Sagot ni Trump ay bakit siya gagamit ng nuclear kung winasak naman niya ang Iran na wala ito. Hindi niya dapat pinapayagan ng basta-basta ang paggamit ng nuclear weapons. Sir, would you use a nuclear weapon against Iran? You posted on Truth Social a few weeks ago. We don't need That's it. not Why what do I I'm need saying. it? Why would a stupid question like that be asked? Do you post Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. Vietnam. How many years was Vietnam? I understand, sir, but How you many are years past was your Vietnam? 6-week deadline, so Well, I'm I just did my wondering- end. I'm just wondering what you say to the American people I who are took wondering about the women country rights. out militarily in the first 4 weeks. I took it out militarily. Now all we're doing is sitting back and seeing what deal. And if they don't want to make a deal, then I'll finish it up militarily with the other 25% of the targets. We've hit 78% of the targets that we've wanted to hit. We've knocked out their manufacturing. We've knocked out their missile production. We've knocked out their drone production. We've knocked out everything. In some cases, when I say knocked it out, 70, 80, 90%. It's amazing what we've done. So I've done that within that period of time that I mentioned, but I don't want to rush myself, because every story says, oh, Trump is under time pressure. I'm not. No. You know who's under time pressure? They are. Because if they don't get their oil moving, their whole oil infrastructure is going to explode. You know what that means? Because they have no place to store it. And because they have no place to store it, if they have to stop it, something happens that only Len can explain. Something happens underground that essentially renders it in very poor shape, and you never recover fully. You can recover 50, 60%, but you can never have it like it is right now. And they have a matter of days before that event takes place. So I'm not under any pressure whatsoever. We've never had so much ammunition. Our ships are loaded. I call them locked and loaded. They're locked and loaded. They're ready to go. We have much higher quality equipment than we did when we first started the war, and or the military operation, whatever you want to call it. And they're coming to us. The problem they have is they are very disorganized.